si Maria at ito ang aking kwento. Nagulat siya nang makitang mukha kinabukasan sa salamin. Nalalalim ang ilalim ng mga mata ni Jasmine. Nangingitim ito at dahil to sa kakaisip niya kay Lance kagabi. Ma'am Jasmine, naku ma'am, ayos ka lang ba? Kailangan ko na ba itong itawag sa mami mo? Nagmamadaling tumakbo si Manang upang magbalita sa kanyang amo. Subalit maagap na napigilan ito ni Jasmine. Hindi mo na kailangan mag-report kay mommy, Manang. May iniisip lang ako kaya hindi ako nakatulog. Sigurado ka ba, Ma'am Jasmine? Ang bilin sa akin ng iyong ina ay i-report ko ang lahat na nangyayari sa'yo simula nang bumalik ka. Dahil ayon kay Ma'am Ferlita, ay napakahalaga ng bawat detalye ng mangyayari sa'yo dahil sa kalusugan mo. Nag-aalala lang kami, ma'am. Sino nga palang naghatid sa'yo kagabi? Kanina lang ay may naghatid ng sasakyan mo. Ibig sabihin ay hindi ikaw ang nagdala ng sasakyan pa uwi. Sino naghatid sa'yo kagabi? Isa ba sa mga kaibigan mo? Saglit na nag-isip si Jasmine. Kaibigan niya ba si Lance? Wala siyang maalala kaya hindi niya masabi. Pero baka kilala ito ni Manang. Hinatid ako ni Lance, Manang. Ah, si Sir Lance. Napaawang ang labi ng matanda nang mapagtanto ang sinabi ni Jasmine. Sir Lance, sinatid ka? Nang tumango si Jasmine na palunok ang matanda. Nakahanda ng pagkain sa dining area. Sige, maiwan na kita, Ma'am Jasmine. May kailangan lang akong gawin. Paalam na matanda. Nagmamadali nitong tinungo ang telepono at tumawag sa amo. Hello, Ma'am Ferlita. May kailangan kayong malaman. Si Ma'am Jasmine, nagkita na sila ni Sir Lance. Gusto pang magtanong ni Jasmine sa matanda, subalit ang bilis nitong nakaalis sa kanyang harapan. Nagpatimpla lang si Jasmine ng gatas at nagdala ng sandwich sa kwarto para dito kumain. Bukod sa kakaisip kay Lance, nag-search siya tungkol sa lalaki at sa dating asawa nito. Pero katakataka na wala siyang nakuha o nahanap na photos o pangalan ng babae sa internet. No results found. Bilang kilala at magaling na doktor, hindi lamang sa bansa na ito, imposible na walang mahanap na impormasyon tungkol kay Lance. Maliban sa pagiging magaling na doktor, parang imposible naman yata to. Nagawa mo na ba ang lahat ng inutos ko, Mr. Ramos? Tanong ni Fernan sa kanyang sekretary. Magalang na yumuko ang lalaki sa amo. Yes, Sir Crawford. Nalinis na at nipatanggal ko na sa lahat ng sites ang lahat ng may kinalaman kina Mr. Anderson at kay Mrs. Anderson. Miss Crawford, Mr. Ramos, hindi na asawa ng Lancelot na yun ang kapatid ko. Kaya isa na muling Crawford si Jasmine. Sir, paano kung hindi malalaman ni Miss Crawford sa internet ang tungkol sa kanilang Mr. Anderson? Paano kung malaman to ng kapatid mo sa ibang tao? Hindi malabong marinig niya ito sa iba, lalo na at pareho silang kilala sa society. Tama ang sekretary niya, hindi nga malabo na mangyari ito, ngunit kilala ni Fernan ang kapatid, hindi tong tipo na maniniwala sa mga sabi-sabi. Malabong paniwalaan ni Jasmine ang mga naririnig niya na kwento sa paligid niya. Kilala kong kapatid ko, iisipin niya na mga biro lang yon. Saka, hindi naman si Jasmine magtatagal sa bansa na to. Ang sinabi niya kay Mommy ay pinakatagal na ang 5 buwan na pananatili niya dito sa bansa. Kaya wala akong dapat alalahanin. Tumango ang lalaki sa sinabi ng amo, nang tumunog ang telepono ay sinagot ito ng lalaki. Nababahala na bumaling to kay Fernan. Sir Crawford, si Mr. Anderson, nasa baba siya. What? Galit na tumayo si Fernan sa kinaupuan. Ang kapal na mukha ng gagong lalaki na yan na pumunta sa opisina ko. Niluwagan ng binatang necktie na suot bago ito galit na lumabas ng opisina nito. Lahat ng madaanan ng binatay na hintakutan na nagbigay daan. Natatakot sila dahil sa napakadilim nitong mukha. Nang makita sila sa labi ay malakas na sintok agad ito ni Fernan sa mukha. Ang kapal na mukha mong pumunta dito, Lancelot. Kung narito ka parang magmakaawa na ibalik sa'yo si Jasmine, huwag ka nang umasa dahil malabo na mapasayo pa ang kapatid ko. Kaya kung ako sa'yo, mag-move on ka na. Dahil kahit na ano pang gawin mo, malabo magkabalikan pa kayong dalawa. Hindi ininda ni Lance ang masamang tingin ni Fernan. Tumayo ito ng maayos at kanyang pinahid ang dugo sa gilid ng labi. Hindi niya masisisi ang lalaki kung hanggang ngayon ay galit pa rin ito sa kanyang ginawa. Maski si Lance hindi naman galit sa kanyang sarili. Kaya ginawa nito ang lahat upang makabawi kay Jasmine. I'm sorry, Fernan. Alam ko namang naging gago ako.
Hindi ko minahal ng tamang kapatid mo at sinaktan ko siya ng sobra. Isang suntok mali ang tumama sa kanyang muka. Hindi mo lang siya sinaktan, Lancelot. Pinatay mo pang anak ninyong dalawa. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang dahilan kaya nawalang anak ninyong dalawa. Pagpapaalala ni Fernan sa kaharap, gumuhit ang kirot sa puso ni Lance nang maalalang anak nila ni Jasmine. 4 na taon simula nang mawala si Jasmine at ang kanilang anak. Kahit kailan, hindi kinalimutan ni Lance na siyang may kasalanan sa lahat. Gabi-gabi siyang nakukonsensya at binabangungot, nananaginip na duguan ng kamay, dugo na nanggaling sa mag-ina niya. At hindi si Lance pinapatahimik nito. Alam niya na habang buhay niya itong dadalhin at pagsisisihan. Iniwas ni Fernan ang tingin kay Lance nang makitang nanginginig ang balikat nito. Bilang lalaki, nakikita ng binata na tunay ang sakit na nakikita niya sa mata nito. Subalit huli ng lahat, hindi na mababawi pang sakit na dinulot nitong sakit sa kanilang pamilya. Na-depress ang mami nila nang matagal dahil sa pagwala ng apo nito at sa nangyari kay Jasmine. At alam ni Fernan kapag bumalik ang alaala ni Jasmine, baka isumpa nito si Lance at hilingin na sana hindi na bumalik ang alaala nito. Alam mo bang sa ginagawa mo ay baka bumalik ang alaala ni Jasmine? Tanong ni Fernan. Alam ng binata na nakita na ito't si Jasmine. Lahat na nangyayari sa kanyang kapatid ay nalalaman ni Fernan. Hindi lamang to sinasabi ng binata sa kanilang ina dahil hindi gusto nito na pabalikin si Jasmine sa Switzerland. Alam mo naman ang posibleng mangyari kapag bumalik ang alaala ng kapatid ko, hindi ba? Hindi kanya mapapatawad. Sisisihin at kasusuklaman kanya. Handa ka bang harapin ang puwat ng kapatid ko? Malungkot na tumango si Lance kay Fernan. Sa kabila ng takot, handa itong harapin ang bagay na kinakatakot niya. Alam ko, Fernan, handa akong harapin at tanggapin ang galit ni Jasmine sa akin. Hinanda ko ng sarili ko sa habang buhay na paghingi ng tawad sa kanya. Pero bago yun, gusto ko sana na tulungan mo ko. Kumunot ang noo ni Fernan, samantalang kumuyom ang kamao ni Lance. Nagtatagis ang bagang nito sa galit ngayon. Tulungan mo kong hanapin ang tao sa likod ng aksidenteng nangyari sa asawa ko, Fernan. Tulungan mo kong mapanagot kung sino man siya. Umiling si Fernan, hindi naniwala sa sinabi ni Lance. Anong kalokohan na sinasabi mo? Patay na nakabangga sa kapatid ko, Lance. Kaya anong gusto mong palabasin? Tama si Fernan, patay ng lalaki nakabangga kay Jasmine. Lumabas na nagpakamatay ito at pagkatapos makabangga dahil sa takot na makulong. Inabot ni Lance ang brown envelope na naglalaman ng report tungkol sa otopsiya na nakabangga kay Jasmine. Naniniwala ako na hindi aksidenteng nangyari sa asawa ko, Fernan. Planadong nangyari kay Jasmine dahil kung hindi niya sinadya na banggain si Jasmine, bakit tinurukan niya ng laso ng sarili niya pagkatapos silipin kung nag-aagaw buhay na bang asawa ko sa loob ng sasakyan? Doktor ako ang sumuri sa katawan ng taong yon. At lumabas na nakaranas siya ng torture bago binangga ang taxi na sinasakyan ng asawa ko. Hindi makapaniwala si Fernan sa kanyang narinig. Kaya nakikiusap ako, Fernan. Alam kong galit ka sa ginawa ko. Pero ikaw lang ang taong makakatulong sa akin na lutasin ito. 4 na taon na akong walang mahanap na lead. Ginamit ko ng connection ko pero wala akong makita. Kaya sa iyo ako lumalapit ngayon. Tulungan mo ko mapanagot ang taong may kasalanan sa asawa ko. Hindi si Lance papayag na hindi managot ang taong nasa likod ng nangyari sa kanyang asawa. Ito ang pinapangako ni Lance. Hindi lamang kay Jasmine kundi sa anak nilang namatay. Kaya nga sinasabi ko sa iyo ngayon kasi alam ko na hindi niya gustong mga niluto mo. Bumiti si Sarina, muling inagaw sa kamay ni Jasmine ang bagong luto ng pagkain. Kapatid niya ako kaya alam kong lahat ng tungkol sa kanya. Kaya makinig ka na lang sa akin. Hindi niya alam kung bakit nakadama siya ng sobrang inis kay Sarina. Parang sinasabi nito sa kanya na wala siyang alam kay Lance. Lalong nag-init ang ulo ni Jasmine sa sunod nitong sinabi. Alam mo ba na binalikan ako ni Kuya Lance kagabi sa bar? Humingi siya na sorry sa akin dahil mas una kanyang hinatid kesa sa akin. Pero naintindihan ko naman ang dahilan ni Kuya. Delikado nga naman kasi na umuwi na mag-isa ang taong may diferensya sa utak. Lalo na't nakainom at gabi pa. Pakiramdam ni Jasmine na umakyat ang lahat ng dugo niya sa kanyang ulo. Sa sinabi nito, wag mo sanang masamain ang sinabi ko. Pero hindi ba totoo naman? Kaya ka nga walang maalala dahil nilagay pa ni Sarina ng hintuturo sa sentido. Dahil may diferensya ka na sa utak, huwag ka sana magagalit sa sasabihin ko. Narinig ko kasing usap-usapan na kaya ka lang naman daw naging abogado ay dahil ginamit ng pamilya mong kapangyarihan nila. Paano nga naman kasi magiging abogadong katulad mong may tama sa ulo? Sa sobrang galit ni Jasmine ay nanginginig ang mga kamay niya.
Gusto niyang saktan si Sarina at isampal ang pagkain niyang hawak sa makapal nitong pagmumuka. Ngunit natigilan siya. Parang nangyari na ito noon. Oh, is this woman trying to provoke her? Imbis na patulan, ngumiti si Jasmine kay Sarina bago niya ito tinignan mula ulo hanggang paa. Ang talino hindi nababatay sa kung sinong nagsasabi nito, kung hindi sa kung sinong nagpapatunay nito. At hindi yun alam ng taong katulad mo na walang ginawa kundi ang gumamit at magbilad ng katawan kesa gumamit ng utak para kumita. I'm not like you or those people, Sarina. Alam ko ang kapasidad ko pagdating sa karera na tinahak ko kaya hindi ako tinatabla ng usap-usapan na sinasabi mo. Napipilan si Sarina sa sinasabi ni Jasmine. Ngunit nagawang ngumiti ng babae sa kabila ng pagkapahiya. Modeling is a good choice of work. Huwag mo insultuhin ang trabaho ko. Tumawa si Jasmine na parang may nakakatawa sa sinabi nito. What a good choice of words, ha? Hindi ba't ikaw ang unang nang insulto sa ating dalawa? Tell me, are you provoking me for some reason? Nang hindi ito nagsalita ay nagpatuloy si Jasmine. It seems so, Sarina. Maybe it's the reason why I don't like you from the start. Kasi kahit wala akong maalala, umaalingasaw ang baho mo ng ugali mo. Ano bang gusto mong palabasing, Jasmine? Wala naman ako sinasabing masama. Bigla itong umiyak at masama ang loob na tumingin kay Jasmine. Kahit nawalan ka na ng alaala, hindi ka pa rin nagbabago, Jasmine. Palagi pa rin mainit ang ulo mo sa akin. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Tumingin si Sarina sa likuran ni Jasmine. Kuya Lance, nandyan ka na pala. Nagkakamali ka kuya, hindi kami nagtalo ni Jasmine. Pinahid ni Sarina ang luha bago lumapit kay Lance at yumakap sa bewang nito. Nilapag ni Jasmine ang hawak na serving bowl sa mesang naroon. Sumandal siya sa sink at iritang tumingin sa dalawa. Natigilan siya dahil sakalang niya napansin na may dala palang bulaklak si Lance. Nang magkasalubong ang mata nilang dalawa ay parang bulang naglaho ang inis niya. Iba talaga ang epekto ni Lance sa kanya, hindi niya maipaliwanag. Nagtiim ang bagang ni Lance nang maramdamang humigpit ang yakap ni Sarina sa kanya. Inalis nito ang kamay ng kapatid sa bewang, bago may pagkairita na tinignan nito. What are you doing, Sarina? Are you trying to make a scene again? Napatras si Sarina nang tingnan siya ng madilim ni Lance. Kuya Lance, nasasaktan na tumingin to sa kapatid. Hindi to makapaniwala imbis na kampihan at maawa to sa kanya. Masama pang tingin ng kuya niya sa kanya na parang siyang may kasalanan. Hindi na ba talaga ito madadala sa kanyang drama? Parang slow motion ang paglapit ni Lance sa kanya habang daladalang bungkus ng rosas. Nang makarating sa harapan ni Jasmine si Lance ay iwas ang tingin na inabot nito sa kanya ang oras. For you, Jasmine. Binigyan na siya nito ng bulaklak ah. Pero bakit parang nahihiya ito ngayon? Ito ang unang beses nagbigay ako ng bulaklak ng harapan. Kinakabahan ako. Kaya wag mo na akong tingnan ng ganyan. Napalabi si Jasmine. Hanggang sa maya-maya ay malakas siyang natawa. Hindi ba nagkaasawa ka na? Huwag mo sabihin sa akin na hindi mo pa siya nabibigyan ng bulaklak. Natigilan si Jasmine na humarap si Lance sa kanyang nang malamlam mga mata. Para ito nagsisisi na naluluha habang nakatingin sa kanya. If I will turn back the time, araw-araw ko siyang bibigyan ng mga rosas. Alam ko kasi na gustong-gusto niyang mga bulaklak na ito. Malungkot tong tumingin sa mga mata niya. Pero hindi ko na may babalik ang oras, Jasmine. Kaya naman ngayon, pinapangako ko na babawi ako sa lahat ng mga hindi ko nagawa noon. Dahil sa katangahan ko. Babawi ako, Jasmine. Lance, humawak si Jasmine sa dibdib. Bakit ganito kumikirot ang dibdib niya? Magkahalong sakit at tuwa ang nararamdaman niya. Nalilisik ang mga mata ni Sarina habang pinapanood ang dalawa. Hindi niya matanggap na tuluyan ng lumambot ang puso ng Kuya Lance niya kay Jasmine. Hindi siya makakapayag na masirang lahat ng pinaghirapan niya. Makuha lang lalaking gusto niya. Mabilis na umisip si Sarina ng paraan para agawin ang atensyon ng kuya niya kay Jasmine. Nang may makita siyang baso ay sinadya niyang basagin to. Lumuhod siya para damputin ito at sinadya niyang sugatan ng malaki ang kanyang kamay. Pasensya na, Jasmine. Hindi ko sinasadya. Ouch! Ang sakit! Kinagat ni Sarina ang labi at inangat ang daliri na may sugat. Umaasa na lalapitan siya ng kapatid. Pero imbis na si Lance ang lumapit sa kanya, si Jasmine ang lumapit dala ang first aid kit na kinuha nito sa cabinet na naroon. Ah, kainis! Gustong tabigin ni Sarina ang kamay ni Jasmine. Subalit nagpigil ito dahil nandoon si Lance. Wala na ba talagang pakialam ang kapatid niya kahit na masaktan siya? No, hindi siya makakapayag na maagaw ng babaeng to. Ang dapat ay para sa kanya.
Kasalanan to ni Jasmine. Bakit kasi bumalik pa to? Magbabayad ka, Jasmine. Magbabayad ka. Hindi daw mahilig sa gulay si Lance. Ito ang sabi ni Sarina. Subalit hindi ganun ang nakikita ngayon ni Jasmine. Halos maubos ng kapatid nitong mga niluto niya. Tumingin siya na nakangiti kay Sarina. Ngunit ang totoo, naiinis siya sa kasinungalingan nito. Kanina habang nililinis niya ang sugat nito, kulang na lang ay itulak siya nito palayo. Nagmamagandang loob na nga siya, pero mukhang hindi ni Sarina to nagugustuhan. Masayang pinanood ni Marvin si Lance. Natutuwa ito dahil kahit na nawala ng alaala si Jasmine ay mukhang nagkasundo ng mag-asawa. Nagsisisi na talagang anak niya at natuto na. Si Jasmine din, kahit nawalan to ng alaala, hindi nakalimot ang puso nito. Wala pa rin talagang tatalo sa luto mo. Puri ni Lance sa asawa. Pinamulahan ng mukha si Jasmine sa sinabi ni Lance. Ano bang sinasabi mo dyan? Baka mamaya isipin ni Ninang at Marvin na hindi masarap ang luto niya. Sandali natigilan si Jasmine. Ibig sabihin pinagluluto kita dati? Nang umiti si Lance ay napangiti lalo si Jasmine. Kaya ba kusang gumagalaw ang mga kamay niya? Tumingin siya kay Lance. Agad siyang napaiwas ng tingin nang makitang nakatitigto sa kanya. Mahinang natawa si Lance nang mag-iwas ng tingin si Jasmine. Kahit na nawalan to ng alaala, masasabi niya na hindi pa rin nagbabagong asawa niya. Buong durasyon ng pagkain wala siyang ginawa kundi titigan si Jasmine. He missed her. Ang makita to ng ganito kalapit, ang makasama to sa hapag, ang matikman ang luto nito, lahat ay kinasabikan ni Lance ng matagal. Walang araw na hindi niya hiniling na makasama niya ang asawa. At ngayong nagbalik na ito, ipaparamdam niya ang pagsisisi at pagmamahal niya. Bago sumakay ng sasakyan, yumakap muna si Marvin sa inaanak. Aalis na kami, Jasmine. Maraming salamat sa magandang gabi. Palagi kang mag-iingat ha. Huwag mong kalimutan na tawagan kami ni Lance kapag may kailangan ka. Opo, Ninang Marvin. Thank you din po sa pagbisita sa akin ha. Hayaan nyo, sasabihin ko kay Mommy na dumalaw kayo at nangangamusta. Sumakay na sasakyan ng Ginang at si Sarina nang walang imi kanina pa. Nauna na ang dalawa kay Lance. Napasinghap siya ng pagpihit niya paharap ay dibdib ni Lance ang tumambad sa kanya. Nakakagulat ka naman, bigla siyang nautal. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Ang bango ni Lance, lalaking amoy ng perfume nito. Imbis na alisin ng mata sa dibdib nito ay pinagsawa niyang mga mata dito. Ang lapad kasi, lalaking din. Mas maganda sigurong tingnan si Lance kung walang damit. Tumalikod siyang bigla. Jasmine! Sita ng isip niya, ano ba tong iniisip niya? Naku naman, nagiging malaswa na siyang mag-isip ngayon. Tinignan niya ang kanyang kamay. Bakit nanginginig to sa kagustuhang hawakan si Lance? Nakakahiya, Jasmine. Okay, sige na, babay na Lance. See you tomorrow. Napapikit si Jasmine, wala pang ibang sinasabi si Lance kundi heto't natataranta na siya. Humarap siya kay Lance at ngumiti. Kahit ang totoo ay dumadagundong ang kanyang dibdib. Napansin niya na meron tong ngiti sa labi na tila naaaliw. Thank you for inviting me here, Jasmine. I miss your cook. It's been 4 years pero wala pa ring pinagbago. Maganda at masarap ka pa rin magluto. Sa mga sinabi nito ay isa lang ang tumatak sa isip ni Jasmine. Maganda daw siya, sabi ni Lance. Madi niyang kinagat ang loob ng kanyang bibig upang pigilan ang sarili na huwag mapatili sa sobrang kilig. 28 na siya pero kung kiligin siya ay sobra-sobra. Hindi kaya matagal na ako may gusto kay Lance? Isip-isip niya. Tumingin si Lance sa suot na wristwatch. I have to go. Masyado ng gabi. Good night, Jasmine. Lumunok si Lance pero hindi agad tumalikod. Sige na, matulog ka na. Hindi alam ni Jasmine kung anong nakain niya at hinawakan niyang kamay nito para pigilan sa pag-alis. May gusto ba ako sa'yo noon, Lance? Tahasan niyang tanong. Dahil kung wala, bakit ganitong dibdib niya? Hindi ito matigil sa pagtibok kapag kasama nakikita niya si Lance. Hindi nakagalaw si Lance sa kinatatayuan nang marinig ang tanong ni Jasmine. Hindi nito alam kung paano ito sasagutin. Tumingala siya ng maramdaman ang malambot ngunit mainit na kamay ni Jasmine na nakahawak sa kamay niya. Shit, hindi alam ni Lance kung paano mapigilan ang sarili kapag ganito na makadaop ang kamay nilang dalawa. Hinintay ni Jasmine na sagutin siya ni Lance pero nanatili itong nakatalikod at tahimik. May mali ba sa tanong niya? Akmang bibitawan na sana niya ang kamay nito nang humarap ito at hinila siya. Nalaki ang mata niya nang maramdaman na lang na nakadampi na ang mainit nitong labi sa labi niya. Nakakabingi sa sobrang lakas ang tibok ng puso niya ngayon. Wala siyang ibang marinig kung hindi ang malakas nitong pagtunog.
Imbis na itulak to, tumingkayad pa siya upang hindi mahirapan si Lance na yumuko at talikan siya. She kissed him back hungrily, mirroring his passion. Naramdaman na lang niya na nakalutang ng dalawa niyang paa dahil nakayakap na si Lance sa kanyang bewang habang buhat siya. Bakit? Pamilyar ang halik nito. Ang pakiramdam na parang uhaw na uhaw siya sa halik at hawak nito. Napadaing siya na maramdaman ang pagsipsip ni Lance sa dila niya at laway niya. Wala siyang makapang pandidiri sa ginawa ni Lance. Mas lalo siyang nasasabik at nagiinit. Naramdaman na lang niya na nakapatong na siya sa bumper ng kotse ni Lance habang nakaangat ang laylay ng kanyang dress. Dapat hindi niya hayaan si Lance na hawakan siya dahil hindi naman niya ito ganun kakilala at hindi niya ito maalala. Subalit hindi itong gusto ng katawan niya. Gusto niyang ginagawa ni Lance na para bang matagal na niya itong hinahanap-hanap. Biglang tumigil si Lance sa paghalik at paghaplos ng katawan niya. Lance, bakit? May problema ba? Umiwas to ng tingin at tumalikod sa kanya. I have to go, Jasmine. Tumingin si Lance kay Jasmine na hawakan itong kamay niya. Walang problema, Jasmine. Ayoko lang nasamantalahin ang pagkawala ng alaala mo. Malito. Sagutin mong tanong ko kanina, Lance. May gusto ba ako sa'yo noon? Alam ni Jasmine ang sagot. Nararamdaman yun ng katawan niya. Lumunok si Lance ng laway bago sumagot. You love me back then. Iniwas nito ang tingin at hindi ko alam kung mahal mo pa rin ako kapag bumalik ng alaala mo. Naramdaman niyang takot ni Lance. Lumapit siya dito at tumingala. Kahit sa mata ni Lance ay may takot. Pero bakit? Dahil ba may asawa na to noon? May gusto ka ba sa akin, Lance? Nababaliw na siya dahil ang dami niyang tanong kay Lance pero may parte sa puso niya na gustong marinig ang sagot nito. Lance, hinawakan niyang kamay nito nang tumalikod to, hindi to sumagot. Nabigla siya nang makitang umaalog ang balikat nito. Umiiyak si Lance. Maghihintay ba ako ng ganito katagal kung hindi kita mahal? Nang humarap si Lance kay Jasmine, ay ngumiti ito ng mapait. I love you, Jasmine. Narealize ko yun pero huli ng lahat. Malaman kaya ni Lance ang taong dahilan ng pagka-aksidente ni Jasmine noon. Ano kayang maaari pang gawin ni Sarina? Makaganti lang kay Jasmine. Lalo na tila wala nang pakialam sa kanya si Lance. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.